Can you see the people? May pathway dyan na sementado hanggang dun sa dulo. Tapos sa likod dyan, dyan kinukuha yung Virgin Mary na nagpo-photo op ang mga tao. Tapos pag nilakad mo papunta sa north, may mga smaller coves dyan. Ang abot nyo is Diniwid. So you don't need to take the e-trike to go to Diniwid. Kung nandito na rin lang kayo sa White Beach, you can take it from, you can walk from here. Ayan. Diyan ako lumusot kasi naglakad ako kanina from Canyon Hotel tsaka Robinsons, same building sila. Diyan ako lumusot. It's a 400 meter walk kung sa taga Canyon kayo. Tapos ito, ayan. Yan, palit lang. Tapos sa likod niyan, after two smaller coves, very very small coves, Diniwid Beach niya. So mag-Diniwid bar kayo. So good morning from Boracay, filming from Sinagpa. Maglalakad tayo hanggang dyan lang sa Willie's Rock. Nag-form ng sandbar kasi low tide. So dito tayo maglalakad. Hindi ko naman to laging nakikita. Lagi parang regular tayo sa Boracay. Well, if you like Boracay contents and you're halfway around the world, we welcome sponsors. We welcome gifters. Hindi naman kami mamahalin. Hindi naman kami naggehenan. Hindi naman kami kasi yun naman ang popular. Hindi kami naggehenan. Lang kami. In fact, tumitira kami sa Angol. Kasi medyo tahimik, mura, ganon. Naku, nakapag-stay na nga ako sa tag 1.3, 1.5, 1.7. Yun. But I think, I've fallen in love with Crown Regency Prince. Kahit luma yung building, maganda naman sa loob. Yun nga lang, their generator is under maintenance. So if you're working from home, at mataong kayong mga si National Grid and Aklan something, merong mga maintenance that takes about the whole day sometimes, lagot kayo. Meron namang mga place na maganda, na malayo sa White Beach, na pwede kayong mag-work from home. There's a Happiness Hostel. Tapos dito, sa likod, The Strands, meron silang restaurant dyan na order lang kayo. Pwede kayong work from home. Hindi ko lang alam kung may mga minimum sila. Pero ang alam ko sa Happiness Hostel, order ka lang. Huwag naman kayong mag-order ng isang shake lang. Doon na kayo mag-lunch. Tapos pag-abutan kayo ng dinner, doon na rin kayo mag-dinner. Katingin ako doon kasi in love ako sa ganyang site. Yung mga nakatenga lang na bangka. As in bangka pa, oh. Kasi ngayon tibang mga uso na yung malalaking hindi na bangka ang tawag natin, ibang itsura. Ito naman si Sir, saan galing? Bakit siya ano ba dyan? Amphibian? Oh, may bahay pa doon sa taas ng bundok. Magkano kaya dyan? Tapos, merong white building na makikita nyo dyan. Sa kaliwa niya, I think yan yung partner si Heart Evangelista na resort. Pero sobrang mahal yan kasi parang do you rent the entire villa? Or alam mo yung mga rental price na ayaw naman magpa-rent? So sobrang mahal. Pero kung abot kaya na mag-rent, go sila. My God, parang malalim itong banda na to. I will have to adjust my shorts. Parang lumalakas yung alon. Papakita ko yung dinadaanan ko. There. May paa. Okay. Kanina hanggang ankle lang yung ating water. Ngayon nasa tuhod ko na.
My God, ano yata ako, nagsisisi ako na hindi ako nagdala ng pang swimming. Ayoko mabasa itong suot ko. Sarap ng tunog, tingnan niyo yung alon. Sensya na hinihingal ako. Yan. So, let's continue our walk towards Wheelies Rock. Si Achi. Maliligo ba si Achi? There. So, I think this is, I have no idea. Ito ba yung Lind? Hindi kasi tayo nagli-Lind eh. Alam mo, gusto ko rin mag-Lind. Pero, ayoko magbayad ng 11,000 to 17,000. 11,000 na yan. Kung pwede na sa'yo yung tig to 2,000 na lodgings. 2, 4, 6, 8, 10. 5 days. Tapos 17,000. That's 10 days. Walang breakfast Meron kaming napagstayan dito. Other visits. Check nyo kung hindi pa kayo familiar sa mga stays na to. The Lazy Dog. Sa Bulabog area yun. Very bohemian ang vibe. Backpackers. Parang below 2,000 most of the time. Tapos parang meron silang dormitory type. Mga gusto ko yung vibe ng mga bata na nagpupunta doon. Artsy, fartsy. Yung crowd na they don't care about swimming pool because they probably have swimming pool at home or back home nakatira sa condo, yung mga ganun. They don't care about very hotelish looking setup because syempre if you live in a condo, para ka na rin naka-hotel, diba? Yeah. Is that Fridays yung nakakawayan? I cannot remember this one talaga. Baka ito ang The Lind. Itong white na to. Going back to Bulabog Beach, meron kaming na-stayan din, the Levantine. Pero that was what? A year ago or 2 years ago? 2 years or 3 years ago. Mura lang. Pero nag-check ako lately, medyo nasa above 2,000. Pero kasi I'm the king of bungi-bungi na schedule. Binababa nila yung less than 2,000 pag may bungi. So there was a time we visited here, parang 3 hotel ang pinuntahan namin. Kasi kinuha ko lahat ng bungi na tagwa 1,500 less. Meron pa nga akong 1,300 lang. Pero yun, napagod naman ako. Kasi every check out, syempre magpe-prepare ka, may 2 hours kang bakante. Pero buti na lang yung mga nilipatan namin dati, hindi na inaantay yung 2 PM check-in. Pag bakante na yung room. Kasi 'di ba may mga stays na wala namang tao. Pero ayaw magpa-check-in ng earlier than 2 PM. Very stickler sila dun sa 2 PM check-in rule. Papasukin nyo na, no? Kasi di naman kayo lugi. Yung early time na yun, bayad na yun nung previous occupants. Tapos kung malinis na, ganun. Yung isang hotel, ang sinabi nila sa akin, hindi pa kasi pumapasok yung cleaner. Okay. So kailangan antayin yung 2 PM. Ang aga namin dumating. Okay. So, ito is Discovery Boracay. So tama ako. Yung isa ito, that is the Lind. Ay, sana makita niyo from here yung Mansionic doon sa taas ng bundok. Parang nakita ko na yan, finiture ni Marvin Samako, yung YouTuber, nag-overnight siya dyan. Ang laki niyan, villa talaga. Tapos yung may swimming pool dyan. So I guess that's good for yung mga family. Kung 10 kayo,
And then you have the resources. Or even if you have limited resources, kung 10 naman kayo, madali naman sigurong i-cough up yung amount na hinihingi nila. Para rin namang sa Henan, diba? Yung presyo nila, parang lumalabas 3,000 per person ang divided by ng tatlong taong magsistay sa isang kwarto sa Henan. Depende sa time. Ako naisip ko, 3,000 per person, may kasama kang dalawa. Naisip ko, kahit kamag-anak mo yun, masarap na you have your own room kasi vacation nga, diba? Meron kang me time. Pero kasi sa Henan, may ano na yun, may breakfast na yun. 3,000 per person. May sarili ka ng kwarto sa ibang hotel sa Boracay. Why am I talking about that? Alam mo, I don't want to talk about this kind of topic kasi ayokong parang travel vlog. I want to talk about myself. Well, parang na rin akong nagto-talk about myself because that is my thought process. Alam mo yun, diba, nag-boat kami coming here. Sinakyan namin yung Starlight Ferries. So, ang tourist section namin, yung big room with so many bunk beds, 2,200. Pag mismong sa pier mo binili ha, hindi online. So wala siyang admin fee. So 2,200 per person. Tapos ang economy, yung ganung setup din, big room with so many bunk beds, pero hindi aircon, nasa 1,800. Tapos they have this portion, ang tawag nila sa Venus. I don't know, there are other boats reclining seats na hindi masyadong nagre-recline. Well, naka-recline ng konti, but yung chinek ko kasi hindi siya pwedeng gumanon talaga. So, tapos sira yung pindutan to recline. So, hindi ko alam kung if the pindutan to recline, yun na ba yung max nun o bababa pa. But I checked almost all the seats. Hindi nag-work yung pindutan for the reclining. Anyway, the price is only 1,700. Tapos, parang okay sa akin yun, yung 1,700. Reclining. Tapos, kung yung Starlight Ferry ang sasakyan mo, 10 hours lang naman. Tapos, almost na yan sila. On time dadating, on time aalis. Yeah. Later baka magtutugo kami, hahabulin namin yung 2 PM, yung MV Hippo. But that is going to take longer than 10 hours kasi si Tugo dadaan pa sa Odyongan, is that Tablas Island? Or lagay ko na lang yung correct island. So mag-unload and load pa sila ng cargo. But I checked their Tugo app, hindi ka na makabook. Pero may nakalagay dun today. Pero pag pinrest mo yung today, walang lumalabas. So, ano ba? Puno na ba yun? Wala na ba kaming masasakyan later? So, we'll see. Anyway, my point was, may crowd ng people na, yun nga, nasa economy class sila. 1,800. Dagdagan mo lang ng 500, 1,800, 2,200 ka na. May bunk bed ka ng naka-aircon, pero nandoon sila sa economy class ng 1,800. So sabi ko kay TPT, the Transcendental Tourist, check my other vlogs, makikita mo si TPT. May mga tao na yung 500 na yon, it matters a lot. So hindi ka hindi ka magdadagdag ng 500, mahal na yon. Tapos sabi namin, well, tayo din naman, we're like that on a different level. Kasi impromptu lang itong travel na to. Kung nag-airplane kami, ang babayaran natin is nasa 6,000. Tapos kung yung preferred time mo na tamang-tama lang sa check-in, nasa 10,000 per person. So lagay na lang natin dun sa alanganing oras na 5,000. So 2,200 at saka 5,000.
yung difference, it matters a lot to me. Parang hikahus na ako kung babayaran ko yung trip na 5,000. So I think yun yung equivalent ng instead of paying 2,200, magwa 1,800 sila. Ano pa? Tapos ganun din sa hotel. I always end up with yung tag to 2,000. Pag lumagpas nun, ano na yon? Parang pinapamper ko na yung sarili ko. Or, pikit mata na yon. Kasi sanay ako sa mga 1,300, 1,500, 1,700. There was a time pa nga na talagang namimilit ako dun sa 1,300. Ayaw ibigay na may-ari. Of course, ba't naman niya ibibigay? Malapit na tayo sa The Willie's Rock. Ayan, may Henan dyan na Station 1, beachfront. Hindi ko alam yung iba. Ito, Sea Wind. Gusto ko rin mag-Sea Wind, pero yun nga eh. Pag may mag-gift, may budget kang 30,000 for our Boracay, hindi ko dyan gagastusin. I would prefer to use it for yung 2-week stay kaysa 1 night na maganda. Kasi nakikita ko yung iba, ini-sponsoran sila 1 night. Kunyari sa Crimson, ganyan. Well, Crimson, kung papatirahin mo ako dyan, pwede din. Huwag naman 1 night, bitin na bitin. 2 nights. Tapos after nalilipat na ako sa mumurahin. Poverty talk. Yun ang sabi ko. Baka kaya hindi tayo mayaman kasi pwede na tayo sa 1,500, 2,000 na hotel. So ang effort natin sa buhay pang 2,000 lang. Kung ang taste mo is pang 11,000 a night, magtatrabaho ka talaga. Baka manulot ka pa ng kliyente. May pangbayad ka lang ng 17,000. Ano kaya yan? To, anong inuhukay nyo? Anong meron dyan? Sasing po. Po? Sasing. Seaworm ba? Sasi? Sasing. Sasing. Okay. Ano yon? Crab? Okay. Wow, kawawa ka naman. Kakainin ka naman. Paano nyo nalamang meron? May palatandaan? Opo. Yung mga butas na yan? Opo. Okay. Thank you very much. Ayan, may isa doon. So again, kung hindi ko pa nakikwento sa inyo, nag-e-trike ako from Bulabog Road papunta dyan sa canyon sa Robinsons. Kasi I wanted to walk. But I didn't want to walk from saan kami malapit, then papunta sa Sinagpa. I wanted to walk yung dulo ng White Beach sa Sinagpa Beach, then pabalik dun sa area namin. So, yun. That was our game plan. Ano kaya to? Hindi ko to napapansin. May malaking establishment to, abandoned. From here, papunta dyan, hanggang bagong mag-blue, which is Estacio 1. Sana may investor naman, para may ganap dyan. Hindi yung katulad ng ganyan. Kawawa tignan. Medyo mataas na yung araw. Anong oras kaya yan? 9 o'clock na kaya? Kasi parang before 7, umalis na ako ng... may photographer sila. Alam mo, nauuso yung you hire a personal photographer. So pag nandito ka, may dala kang sariling paparazzi na hindi mo kapamilya. Uy, may dangkalan tree din sila. So, masarap tambay dyan. Pagkatanghali ang tapat, hindi mainit. Sa mga ayaw mangitim. Nakalimutan ko ng story ng Willie's Rock. Bakit naging Willie's Rock siya? Pupunta tayo dyan. Photobombing ang natin, ang drama natin. Wag naman. Kita nyo mga nagpapapictures. Kasi mga Marian sila. Ilang kaya dyan ang mga Marian devotees, Marian Catholics? May nagpapapicture kayang iba naman ang kanilang belief.
But since this is iconic Boracay photo site, papapicture na din. We're coming to the end of this video. Please like, subscribe. Seryoso ako ha. Please donate for our next Boracay trip. Bye-bye! Ayan, pakita natin. Bye-bye uli!